Kabanata 671. Sandaling natigilan si Erisa. Nakangiting sumagot siya, nagde-date kami. Nang makita ang mahiyaing ekspresyon sa kanyang mukha, napakagaan ng pakiramdam ni Mary. Si Benjamin ay isang disenteng tao. Pinaghihirapan ko talaga siya this time. Gamit ang palanggana sa isang kamay, tinulungan ni Erisa si Mary na pumasok sa silid kasama ang isa pa. Lola, huwag mong isipin na nanggugulo ka sa kanya. Masaya siya na nananatili ka rito. Siyempre, natutuwa din kami dito. Habang siya ay tila malamig, siya ay talagang mainit ang loob. Siya ay hindi maganda sa pagpapahayag ng kanyang sarili at medyo mahigpit sa kalikasan. Sa nakikita mo, ganoon din ang pakikitungo niya sa kanyang mga kaibigan. Huwag kang matakot sa kanyang ginaw minsan. Napangiti si Mary. Talagang napakabagsik niya. Minsan, hindi ako naglakas loob na kausapin siya. Hey, maraming tao ang hindi nang ahas na kausapin siya, kaya hindi ikaw ang unang tao, Lola. Noong una ko siyang nakilala, natakot din ako. But it was all fine after knowing him better, pag-aaliw ni Erisa sa kanya. Siyempre, iyon din ang taos-pusong salita niya. Malaki ang pagbabago sa ugali ni Benjamin sa kanya, kaya hindi na siya ganoon kitikot sa kanya. Kasunod nito ay tumungo si Mary. Ay nalalayan siya ni Erisa sa kama bago pumunta sa banyo para ilagay ang palanggana. Paglabas niya, tinulungan niya si Mary na mahiga sa kama. Lola, pupunta ako at tatawagan ko si Dr. Bailey. Okay, humiga si Mary sa kanyang likuran. Lumabas si Erisa at sinigawan si Sean na nasa sala. Noon, kachat ni Sean sina Benjamin at Kingsley. Nang marinig niyang tinawag siya nito ay agad siyang tumayo at lumapit. Darating. Humigop ng kape si Benjamin bago nilapag ang tasa ng kape. Tumayo siya para sundan ang lalaki. Nang makita iyon, dali-daling pumunta si Kingsley upang ipakita ang kanyang pagmamalasakit kay Mary. Sinuri ni Sean si Mary at nakita niyang stable na ang lahat ng vitals niya. Matulog ka na pagkatapos mong inumin ang iyong gamot, Madam Mary. Mabilis na inilabas ni Erisa ang gamot ni Mary habang si Benjamin ay naghanda ng isang basong tubig. Pagtingin niya sa lalaki ay kinuha niya ang baso sa kanya. Nang maramdaman niya na ang tubig ay nasa tamang-tama. Temperatura, isang ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Well, medyo considerate siya. Nanatili ang tingin ni Benjamin sa kanyang mukha ng ilang sandali. Lumapit si Erisa sa kama at tinulungang bumungon si Mary, pinainom siya ng gamot. Pagkatapos inumin ni Mary ang gamot, inipit niya ang mga saplot sa paligid niya. Matulog nang may kapayapaan ang isip, Lola. Bababa ako at titingnan ang mga bata. Okay, dapat kayong lahat ay lumabas at magpatuloy sa pakikipag-chat. Matutulog muna ako, sabi ni Mary kay Benjamin at sa iba pa. Sige, ibinaling ang kanyang ulo bilang tugon, tumingin si Benjamin kina Kingsley at Sean, na sinenyasan silang lumabas kasama niya. Pagkatapos ay binuksan ni Erisa ang isang maliit na lampara bago lumabas ng silid kasama nila. Gabi na, kaya palayasin mo muna si tatay. Dapat ay matutulog na ang mga bata sa ganitong oras. Utos ni Benjamin. Natigilan si Erisa. Iyan ang iyong ama, ngunit hinihiling mo sa akin na ibigay sa kanya ang boot. Oo, paninindigan ni Benjamin sa mahinang boses. Nagkatinginan sina Kingsley at Sean. Erisa, Benjamin ibig sabihin ikaw ang may bahay dito, kaya may karapatan kang bigyan ng isang tao ng boot. Pag nanakaw ng silap kay Benjamin, napansin ni Kingsley na hindi nagbabago ang ekspresyon ng lalaki. Kaya naman, nakumbinsi siya na tama siya. Nakangiting sinabi ni Sean, iyon nga ang ibig sabihin ni Benjamin. Napasulyap si Erisa kay Benjamin, mamaha ang kahihiyan ng masalubong niya ang matalim nitong titig. Kahit na ako ang may bahay dito, hindi ko kayang paalisan ng isang matanda sa bahay, hindi ba? Hindi naman sa may sama ng loob ako sa kanya. Bukod doon, sobrang bastos kung gagawin ko iyon. Umikot-ikot siya, umakyat siya sa hagdan. Pupunta ako at sasabihin sa mga bata na maligo. Sinundan siya ng tingin ni Benjamin. Samantala, parehong tuwang-tuwa ang tingin sa kanya ni na Kingsley at Sean. Kailangan mo bang maging sobrang clingy para hindi ka mahiwalay sa kanya kahit isang segundo, Benjamin? Bakit hindi ko alam na sobrang passionate mo pala noon? Napasigaw si Kingsley. Nang kumikinang ang mga mata, tinitigan ni Benjamin ang lalaki. Umalis ka dito. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kingsley. Ha, hindi siya nakakatuwa. Pupunta ako at sasabihin kay Mr. Graham na umuwi na. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan. Catching up with Erisa, he even assured her with a grin, gagawin ko. Hindi mo kailangang mag-alala, Erisa.
Oo naman. Tumangala si Erisa sa kanya, dahil hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Habang sinusulyapan ni Benjamin ang kanyang matingkad ng ngiti kay Kingsley, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at pinaputukan niya si Kingsley ng mga punyal. Kabanata 672. Nang maramdaman ang matinding titig, lumingon si Kingsley. Sa sandaling ilak niya ang mga tingin sa nakamamatay na titig ni Benjamin, ang gayong takot ay tumama sa kanya na siya ay nagmamadaling umalis. Si Sean naman ay labis na naaliw sa sama ng loob ni Benjamin. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob ni Kingsley na guluhin ang lalaki ng madalas. Pupunta ako at titingnan din. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa lalaki bago din ito umakyat gamit ang mahahabang binti. Habang ginagawa niya iyon, idinagdag niya, manatili ka rito ngayong gabi. Katotohanan, siya ay nag-aalala tungkol kay Maria. Nang maunawaan ang kanyang kahulugan, masayang sumang-ayon si Sean, oo naman. Ang silid tulugan ng mga bata sa itaas ay hindi kapani-paniwalang masigla. Tumayo si Erisa sa pintuan, napunit sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak nang makita ang silid na puno ng mga laruan. Sweethearts, malapit ka nang malunod sa dagat ng mga laruan. Mommy, bati ni Gavin. Mommy, lahat ito ay regalo mula kay Lolo. Sabi ni Zachary. Kasunod nito, sumigaw si Jessie, Mommy, niregalo namin lahat ng laruan namin kay Tim. Ang lahat ng ito ay masaya, Mommy. Bulalas ni Jasper. Sa wakas, kinagat ni Oliver ang kanyang salamin at nagtanong, gusto mo bang makipaglaro sa amin, Mommy? Binaha ng libangan si Erisa. Papanoodin ko lang kayong lahat na naglalaro. Sa simula ay naglalaro si Tim sa sarap, ngunit muli siyang natigilan nang makitang umakyat na siya. May ngiti sa lobby, inilapit ni Erisa ang tingin sa kanya. Si Tim, gayon din, ay madalas na nagnanakaw ng pagsilip sa kanya. Ang kanyang kaibig-ibig na aksyon ay napangiti si Erisa. Tim, samahan mo sila kung gusto mong maglaro. Bilang tugon, tumungo si Tim. Bilisan mo Tim, babatukan kita. Pinabilis ni Jasper ang bilis, at natama ng kanyang larwang sasakyan ang laruan ni Tim. Hingal na hingal si Tim, nagmamadaling inilayo ang kanyang maliit na pony. Lahat ng 6 na bata ay muling naglaro sa kanilang mga sarili, ang masayang tawa ay napuno ng hangin. Tumayo si Erisa sa pintuan at pinapasok lahat ng ito ng nakangiti. Nasa kwarto sina Darius, Edwin, at William. Nang makita siya, tinawag siya ni Darius, Isa, pasok ka at maupo ka. Hindi, okay lang. Tatayo lang ako dito saglit. Tumagilid si Kingsley. Mr. Graham, babalik ka ba mamayang gabi o dito na lang? Sa tanong na iyon, nagdududa ang mga mata ni Darius sa kanya. Bakit mo tinatanong yan? Nakangiting tumango si Kingsley sa kanya, pabulong na umamin, gusto ni Benjamin na umuwi ka at magpahinga ng mas maaga. Ngumuso si Darius at tumugon, pinapaalis niya ako, tama ba? Maya-maya lang ay dumating na rin sina Benjamin at Sean sa pintuan ng kwarto ng mga bata. Tinitigan ni Benjamin si Darius. Gabi na, kailangan nilang maligo at magpahinga. Kailangan pa nilang pumasok sa school bukas. Si Darius ay hindi nasisiyahan, ngunit gayon paman, sinulyapan niya ang oras. Nang makita niyang pasado 9:00 na, nabigla siya. Lampas 9 na, maaari bang hindi tayo pumasok sa paaralan bukas, Mr. Graham? Sinubukan ni Zachary na makipag-ayos kay Benjamin. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Bakit ayaw mong pumasok sa school? Mau-hospital si Lola bukas, gusto namin siyang makasama. Ani Zachary, alam niyang tiyak na mag-aalala si Tim kapag hindi siya makakasama. Lumingon si Erisa at tumingin sa lalaki, pakiramdam niya ay maaaring payagan ng mga bata na lumampas sa paaralan ng isang araw upang sila ay makibagay sa paligid. Hayaan silang pumasok sa paaralan mamaya. Isang araw lang, sagot ni Benjamin. Tuwang-tuwa sina Jasper at Oliver. Ikaw ang pinakamahusay, Mr. Graham. Maging si Gavin ay nakangiti ng napakalawak na ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak. Sumunod na si Daddy kay Mommy. Nasamon din si Tim. Sa kabaligtaran, napakunot ang noo ni Darius matapos marinig ang kaayusan na iyon. May sakit ba si Mary, Isa? Oo, may diabetes siya. Aside, may iba pang problemang bumabagabag sa kanya, ani Erisa. Habang nakakunot ng malalim ang kanyang mga kilay, inutusan ni Darius si Benjamin, kailangan mong humanap ng ekspertong magpapagamot sa kanya. Alam ko, tumango si Benjamin. Gumawa ng mga kinakailangang pag-aayos, Sean, utos ni Darius kay Sean. Gagawin ko, Mr. Graham. Huwag kang mag-alala,
Matagal nang ipinadala sa akin ni Benjamin ang pangkat ng dalubhasa. Magpapatuloy kami sa pinakamahusay na plano sa paggamot ayon sa kanyang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Darius pagkatapos niyang marinig iyon. Ang aming pamilya ay may malaking utang na loob sa kanya. Kailangan natin siyang alagaan ng mabuti. Alam ko, umuwi ka muna. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa lalaki. Muling nalungkot si Darius nang marinig na pinalayas siya ng kanyang anak. Hindi ba ako pwedeng umalis mamaya? Kung mayroon kang gagawin, pumunta ka lang at maging abala. Gusto ko pang makipaglaro sa mga apo ko ng ilang sandali pa. Sa tiyak na sandaling iyon, biglang tumigil si Tim sa paglalaro. Tumayo siya at tumakbo papunta sa pinto. Kabanata 673. Miss York, nasaan si Lola? Itinaas ni Tim ang kanyang ulo at tumangala kay Erisa. Hinaplos ni Erisa ang maliit na mukha ng anak. Gosh, ang kulit niya talaga. Tulog na siya. Pumunta at maglaro. Nakangiting pinunasan niya ang pawis sa noo niya. Sinuri siya ni Tim saglit bago bamulong, pupunta ako at titingnan siya. Pagkasabi niya nun ay umikot siya at tumakbo pababa ng hagdan. Napatingin si Erisa sa ibang bata. Nang makitang nandoon si Benjamin, tumalikod din siya at sinundan si Tim. Napatingin si Benjamin. Pagkatapos, inutusan niya sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse, gabi na. Maligo ka na. Pagkasabi noon ay inilipat niya ang tingin kay Edwin at nagbilin, Edwin, ligaw ka na para sa kanila. Magiliw ding hinimok ni Darius ang mga bata, sweethearts, huwag na tayong maglaro. Tara na at maligo na tayo. Paano kung paliguan ko kayong lahat? Lahat ng 5 bata ay umiling sa pagtanggi. Si Darius ay lubos na nadismaya, ngunit gayon paman, sinubukan niyang hikayatin ng mga ito na payagan siyang paliguan sila. Magiging kasing linas ka ng sipol pagkatapos kong paliguan kayong lahat. Magagawa rin natin ang parehong. Kontra ni Zachary, walang kurap na nakatitig sa lalaki. Kaya nating maligo mag-isa. Hindi natin kailangang guluhin ang mga matatanda. Seryosong segunda ni Oliver. Tumango naman sina Jasper at Jesse bilang pagsang-ayon. Nakangiting idinagdag ni Jasper, matagal na simula noong huli tayong pinaligaw ni Mommy. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, tinitigan ni Benjamin si Jesse. Kung ganoon, bakit araw-araw nililigaw ng mommy mo si Jesse? Dahil si Jesse ang pinakabata. Sagot ni Gavin. With a straight face, he declared. Anyway, hindi namin kailangan ng magpapaligaw sa amin. Kaya natin mag-isa. Okay. Lahat kayo maligo mag-isa. Napalunok si Darius, mabilis niyang hiniling kay William na gumuhit din ng paliguan para sa mga bata. Mamaya na tayo maliligo. Gusto naming hintayin si Tim. Umupo sa gilid, tinawag ni Gavin ang kanyang mga kapatid, halika rito. Hihintayin namin si Tim. Sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay tumakbo papalapit at lumuhad sa tabi niya. Lahat sila ay may katangi-tanging katangian at kaibig-ibig na mga mukha na nakakatunaw sa puso ng lahat ng nakakakita sa kanila. Bumaba ako at titingnan ang mga bagay-bagay. Umikot si Benjamin at naglakad palayo, pababa ng hagdan. Pagkatapos tumakbo ni Tim sa ibaba, maingat niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Mary. Sinundot niya ang ulo sa loob para tingnan bago palihim na gumapang papasok ng kwarto. Nang makitang tulog na talaga si Mary, itinago niya ang mga saplot sa paligid niya. Sumunod si Erisa sa likuran niya, natutuwang makita ang maalalahanang kilos ng anak. Tim, maligo na tayo bago matulog. Bulong niya. Bumalik si Tim sa balikat niya at tumingin sa kanya. Sa takot na maabala nila ang pagkakatulog ni Mary, tumakbo siya palapit sa kanya. Tulog na si Lolo. Pwede ba akong maligo sa labas? Nakayuko, hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at sumagot ng mapang-akit, oo naman. Aalis na tayo at maliligaw sa taas sa kwarto kung saan kayo naglalaro kanina. Yun din ang magiging kwarto mo in the future. Paano kung matulog ka kasama si Gavin at ang iba pa ngayong gabi? Lumingon si Tim at sinulyapan si Mary bago tumungo sa kanya. Dahil sa tuwa, marahang hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo at sinandok siya. Tara na at maligo na tayo. Pagkatapos lamang niyang isara ang pinto ng marahan ay umikot siya. Sabay-sabay, nakita niyang bumaba na si Benjamin. Hinihintay ni Gavin at ng iba pa si Tim na sabay na maligo, sabi ni Benjamin. Kasunod nito, inabot niya para kunin si Tim mula sa kanya. Dadalhin ko siya sa itaas. Gayunpaman, iniwasan siya ni Erisa. Ako na mismo ang magdadala sa kanya. Sa pagkakataong,
Iyon, iniwas ni Benjamin ang tingin sa kanya. Kabaligtaran, ang mga mata ni Erisa ay sinanay sa kanyang anak. Aakyat na tayo, sweetheart. Okay, niyakap siya ni Tim sa leeg, isang yaman ng init ang bumabalot sa kanya. Tiningnan ni Benjamin ang dalawa bago sumunod sa kanila. Out of the blue, napasulyap si Erisa sa balikat niya. Pumunta ka at maging abala. Buti na lang pinaliguan ko sila mag-isa. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Wala siyang sinabi kundi patuloy na sumunod sa kanya. Proceeding to ignore him, bumalik si Erisa sa kwarto kanina kasama si Tim sa kanyang mga bisig. Nang makita ni Gavin at ng iba pa na nakabalik na si Tim, tuwang-tuwa silang sumigaw, bilis, Tim. Tara na at maligo na tayo. Okay, tumango si Tim, nanginginig na ibababa. Agad na yumuko si Erisa at pinahiga siya sa lupa. Kabanata 674. Sa sandaling dumampi ang mga paa ni Tim sa lupa, sumugod siya sa banyo kasama ang iba pang mga bata. Sumunod sa kanila sina Darius, Edwin, at William. Nako, pinagsarhan sila ng mga bata na nagsara ng pinto. Hindi ba nila tayo pinapasok? Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Darius, at nilinggan niya ang pinto ng banyo. Sa tanawing iyon, humajijek si Erisa. Halika, maligo na tayo, Jessie. Hinawakan niya ang kamay ni Jessie. Nang mapansin si Jessie, tinukso siya ni Darius habang nakangiti mula sa tainga, Jessie, paano na lang kita paliguan? Niyakap ni Jessie ang binti ni Erisa at napailing ng husto. Hindi, gusto kong paliguan ako ni Mommy. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Darius sa kanya. Sige, paliguan ka ng Mommy mo. Pipigilan ko itong gawin. Nakangiting umalis si Erisa sa lalaki bago niyakap si Jessie at nagtungo sa master bedroom, planong doon paligawan ang kanyang anak. Kumunat ang noo ni Benjamin at umikot, hinabol sila. Ako na lang ang magpapaligaw sa kanya. Hindi lang sumulyap si Erisa sa kanya, maging si Jessie sa mga bisig ay inilipat ang tingin sa lalaki. Ayos lang. Ayaw ni Jessie na gawin mo. Pagkasabi noon ay binuhat niya si Jessie papasok ng banyo at isinara ang pinto. Panay ang tingin ni Benjamin sa pinto, lalong tumitindi ang pagdududa sa loob niya. Bakit hindi naliligo si Jessie kasama ang iba? Hindi man siya marunong maligo, malalaman niya pag nandoon lahat ng kapatid niya. Lalong lumalim ang kunot ng kanyang mga kilay, at naramdaman niyang sobrang layaw ni Erisa kay Jessie. Pagbalik niya sa kwarto ng mga bata ay naroon pa rin si Darius. Noon, kachat ni Sean sina Darius, Edwin, at William. Iuwi mo siya, William. Utos ni Benjamin ng walang galang. Sinaman siya ng tingin ni Darius. Naliligo pa si Gavin at yung iba. Bakit ako uuwi? Nakatitig lang sa kanya si Benjamin. Napabuntong hininga si Darius. Oh well, ganito na lang siya kay tigas ng ulo. Walang sino man ang maaaring umindayog sa kanya. Gusto kong hintayin silang lumabas. At least, kailangan kong magpaalam sa kanila bago umalis. Pagkatapos ay inilipat ni Benjamin ang kanyang tingin kay Kingsley, kung saan ang huli ay binigyan siya ng isang nakakatakot na ngiti. Tulad ni Mr. Graham, aalis ako saglit. Lumingon si Benjamin kay Sean. Sige na at magpahinga ka na. Sabay-sabay, binalot ng sama ng loob si Kingsley. Bakit pinahihintulutan si Sean na manatili dito samantalang ako ay hindi, Benjamin? Masyado kang maingay, ganti ni Benjamin. Napaawang ang sulok ng bibig ni Kingsley, at pinandilatan niya ng mata si Sean, na tuwang-tuwang nakangisi. Bakit kailangan mong manatili? Napangiti si Sean, dahil ako ay isang doktor. Agad na natahimik si Kingsley. Natural, alam ni Darius kung bakit nananatili si Sean. Ito ay dahil kay Mary. Sige, aalis na tayo maya-maya. Magiging ganoon din ang routine pagdating ko bukas. Anunsyo ni Darius. Pagkatapos ay tumalikod siya at itinutok ang tingin sa pinto ng banyo habang hinihintay ang kanyang mga apo. Lumabas ka. Sa eksaktong pagkakataong iyon, lumapit si Ethan. Alam niyang nasa itaas si Benjamin, dumiretso siya sa itaas para hanapin ang lalaki. Ginoong Graham. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Pagpasok sa silid, iniabot ni Ethan ang mga numero ng telepono na binili niya para sa mga bata kay Benjamin. Nandito na lahat, Mr. Graham. Bumili din ako ng isa para kay Miss York. Okay, binilang silang lahat ni Benjamin. Parehong mausisa sina Darius at Kingsley. Ano ang mga iyon? Napatingin si Kingsley kina Benjamin at Ethan. SIM cards, sagot ni Ethan. Nang makita niyang pumunta si Benjamin para tulungan ang mga bata na personal na i-install ang mga ito, nagpatuloy siya,
inutusan ako ni Mr. Graham na bumili ng mga SIM card para sa mga bata at pati na rin kay Miss York. Ano ang mga numero ng telepono? Ay didagdag ko sila sa aking mga kontak. Tanong ni Darius na nakangiti. Sisigat pa lang sana si Ethan nang magsalita si Benjamin. Ethan. Ang boses ng lalaki ay nagtataglay ng malaking awtoridad na nagpapatakot sa isang tao na sumalungat sa kanya. Sinulyapan ni Ethan si Benjamin bago bumaling muli kay Darius nang may paghingi ng tawad. Hindi ako pinapayagan ni Mr. Graham na sabihin sa iyo ang sagot, kaya wala rin akong magagawa. Galit na galit, pinaputukan ni Darius si Benjamin. Ano ang mali sa pagdaragdag ko ng mga numero ng telepono ng aking mga apo sa aking mga kontak? Maliit kang punk. Inangat ni Benjamin ang kanyang mga mata at iniwas ang tingin sa lalaki. Whatever. Pero hindi mo makukuha ang number ni Erisa. Agad na nawala ng masabi si Darius. Gayun din, ang iba ay naging pipi. Haha, humagalpak ng tawa si Kingsley. Tinukso niya si Benjamin, masyado kang dominante kaya pinagbabawalan mo pa si Mr. Graham. Nakikipag-ugnayan kay Erisa, Benjamin. Tinitigan siya ni Benjamin ng malamig na tingin at same time na iginiit, ang bilang na ito ay hindi limitado. Tumango si Kingsley. Alam ko, exclusive number mo yan. Kasunod noon, nagdoble ang lahat sa tawanan. Kabanata 675. Pagkatapos magpasok ng SIM card sa telepono ni Tim, nag-install si Benjamin ng tracking system dito. Kasunod nito, kinuha niya ang natitirang mga telepono ng mga bata para ipasok ang mga SIM card sa kanila. Nang i-on niya ang mga ito para i-install ang tracking system, natigilan siya nang makitang nakaset ang lahat ng kanilang mga telepono na may mga password. Hindi ako makapaniwala sa kanila. Habang patuloy niyang kinakalikot ang mga telepono ng mga bata, sina Kingsley, Sean, at Ethan ay nakikipag-chat kay Darius. Nang matapos maligo ang 5 bata, natapos na ni Benjamin ang kanyang gawain at inilatag ang mga telepono. Malinis at na-refresh mula sa kanilang shower, ang mga bata ay tumingin lubhang kaibig-ibig. Hindi napigilan ang sarili, hinayla sila ni Darius sa gilid niya. Ipinagmamalaki ko na lahat kayo ay marunong maligo ng mag-isa. Sinulyapan ni Gavin si Darius. Bakit tuwang-tuwa si Lolo gayong matagal na akong natutong mag-shower ng mag-isa? Lolo, hindi mo ba alam na alam namin kung paano gawin iyon? Natutuwang tanong ni Zachary. Ginulo ni Darius ang buhok. Hindi ko alam na alam din ni Tim kung paano ito gawin. Ngumisi ang mga bata kay Tim, na nasa loob pa rin ng banyo kung saan sinusuklay ni Jasper ang buhok niya para sa kanya. Sa kanyang katanji tanging mga tampok, naglabas siya ng bahagyang bahid ng kapanahunan. Namangha sina Kingsley, Sean, at Ethan at hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Sina Edwin at William ay binigyan din ng tingin si Tim na puno ng pagmamahal, dahilan para mahiya si Tim. Samantala, lumapit si Benjamin at inakay ang 5 magkakapatid sa tabi ng kama. Umupo ka, puputulan kita ng buhok mo. Tiningnan ni Benjamin si Edwin, at nagmamadaling umalis ang huli para dalhin ang hairdryer. Ang mga lalaki ay nakaupo sa tabi ng kama ng masunurin. Ang lahat ng mga ito ay tumingin sa parehong, na ginawa para sa isang kaibig-ibig na tanawin. Hindi ako makapaniwala na ang cute nila. Nagulat si Kingsley, pati si Sean ay napatawa. Hindi man siya nalilibyugan gaya ni Kingsley, natulala siya sa mga ito. Ang mga lalaki ay kasing galing ni Mr. Graham. Bulalas ni Ethan sabay pikit na tingin. Since when he is handsome as his children? He looks aloof and wears a sullen expression all the time, pakli ni Kingsley. Nakikiliti si Edwin at William sa kanilang nakita, patuloy na pinagmamasdan ang mga bata. Biglang inagaw ni Darius ang hairdryer sa kamay ni Benjamin. Tumabi ka, gagawin ko, sweethearts, hayaan mo akong hipan ang iyong buhok, okay? Magiliw na tinitigan ni Darius ang mga bata. Oo naman, tumango ang 4 na lalaki bilang pagsang-ayon. Si Tim, na ayaw na may one, ay sabik na bamulong, oo naman. Nakangiting napakasigla na hindi makita ang kanyang mga mata, sinimulan ni Darius na hipan ang buhok ng mga bata para sa kanila. Dahil hindi niya mapaligaw ang kanyang mga apo para sa kanila, mas nasiyahan siya sa pagpapatuyo ng kanilang buhok. Nakatayo sa gilid, pinanood ni Benjamin si Darius na nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi ba pwedeng magsimula sa kaliwa tapos babalik pagkatapos ng isang round? Kung patuloy mong hinihipan ang buhok ni Jasper, ang iba ay nilalamig habang naghihintay. Kahit naiinis si Darius, nakita naman niya ang punto ni Benjamin.
Moving on to Oliver, he retorted, sa tingin mo ba hindi ako marunong magpatuyo ng buhok nila? Hindi ko kailangan ng instructions mula sa iyo. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Mr. Graham, bakit hindi mo muna panasan ang buhok nila? Inabutan siya ni Edwin ng tuwalya. Nang matanggap ang tuwalya, pinatuyo ni Benjamin ang buhok ng iba pang mga lalaki. Sumulyap si Darius sa kanya, saka nagpatuloy sa paghihip sa buhok ng mga bata. Masunaring nakaupo ang 5 batang lalaki habang naghihintay na matuyo ang kanilang buhok. Nakabitin ang kanyang braso sa balikat ni Sean, namumula si Kingsley habang pinapanood sina Darius at Benjamin na nagkakagulo tungkol sa mga bata. Napakaharmonya na eksena, nakangiting tumango si Ethan sa 2 butler. Nang matuyo ang buhok ng mga bata, isinilid silang lahat ni Benjamin. Matulog ka na, titingnan namin sina Mommy at Jessie kung tapos na sila. Tumalon si Gavin sa kama at nagmamadaling lumabas ng pinto kasama ang 3 niyang kapatid. Nang makita ni Tim na tumatakbo sila ay mabilis din siyang sumunod sa kanila. Kabanata 676. Nag-aalalang sinundan sila ni Darius. Dahan-dahan, baka mahulog ka. Sumunod naman sina Edwin at William. Nangunot ang kanyang mga kilay, sumali si Benjamin sa pagtugis. Nang makita iyon, lumabas na rin sina Sean, Kingsley, at Ethan. Natuon ang atensyon ng lahat sa mga bata. Samantala, katatapos lang maligo ni Erisa kay Jessie at tinutulungan ang huli na magpalit ng damit. Mommy, tapos na ba si Jessie? Masayang sigaw ni Gavin habang nakatayo sa may pintuan ng banyo. Oo, tinutulungan ko si Jessie na magbihis. Kumusta naman kayong mga lalaki? Sagot ni Erisa, tapos na rin tayo. Tinulungan pa kami ni na Lolo at Daddy sa pagpapatuyo ng buhok namin, sabi ni Gavin bago nilinggan ang mga kapatid. Hindi pa ba tapos si Mommy? Tiningnan ni Zachary si Gavin. Ganon din ang ginawa ni Tim. Sa halip ay nakatingin sa pinto ng banyo sina Oliver at Jasper. Ang bagal talaga ni Mommy. Hindi pa siguro naliligo si Mommy. Si Jessie lang ang tapos, sabi ni Gavin. Napaawang ang lobby ni Jasper. Ang bagal ni Mommy nung pinaligaw niya ako last time. Kung gagawin niya ito para sa ating lahat, aabutin ng maraming oras. Sa sandaling iyon, si Darius at ang iba pa ay nakatayo sa labas ng pinto. Nang marinig nila ang usapan ng mga bata ay hindi na nila napigilan ang kanilang tawa. Sweethearts, bumalik ka na sa kwarto mo para matulog. Pupunta ang mommy mo kapag tapos na siya. Lolo, hinihintay namin ang kapatid namin, Jessie. Halos madula siyang dila ni Jasper. Sinulyapan niya si Benjamin. Hinihintay namin si Jessie, mahinahong sabi ni Gavin. Pumasok si Benjamin at sinenyasan ang pinto. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal kailangang tapusin ng mommy mo si Jessie? Tiningnan siya ni Gavin pero hindi umimik. Napatingin si Zachary sa kanya. Pero sabi ni mommy tapos na siya. Nang marinig ni Tim ang mga yabag mula sa loob, napangiti siya. Malapit nang lumabas sina Miss York at Jessie. Saktong pagsasalita niya ay may nagbukas ng pinto. Lumabas si Erisa kasama si Jessie sa kanyang mga bisig. Kahit magulo pa ang buhok ng huli, hindi nabawasan ang pagiging cute niya. Ang kaibig-ibig na alindog na ipinakita niya ay naging mahirap para sa sino man na alisin ang kanilang mga mata. Jessie, ang ganda mo. Bumulwak ang paghanga ni Gavin. Parang mommy. Tumango si Tim. Pakiramdam niya ay magkahawig silang dalawa. Nang bamaling ang tingin ni Benjamin sa kanilang dalawa, naisip niya rin na kamukha ni Jessie si Erisa. Inabot niya para kunin si Jessie sa mga kamay ni Erisa. Bakit hindi mo hinaypan ang buhok niya? Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Kakatapos lang maligo ni Jessie. Hindi ako makapaniwala na ang bagal mo. Tapos na ang 5 pang bata, pero hindi mo pa rin natapos si Jessie. Natigilan si Erisa. Siyempre mas mabibilis ang 5 pa dahil hindi sila may sensi ng maligo mag-isa. Hindi sila kasing linas ng ginagawa ko para sa kanila. Walang imak ang mga lalaki. Mommy, naligo tayong lahat ng maigi, pabulaan na ni Oliver. Ngumiti si Erisa at ginulo ang buhok. Nang makita niya si Darius at ang iba pa sa pintuan, pinalabas niya ang mga bata. Oras na para matulog. Sinundan siya ng mga bata na nakangiti mula tenga hanggang tainga. Hinaya ko silang matulog pero pinilit nilang pumunta para hintayin si Jessie, nakangiting sabi ni Darius. May ugali silang matulog kapag magkasama silang lahat, sabi ni Erisa. Si Kingsley at ang iba pa, na nakatayo sa may pintuan, ay gumawa ng paraan, at hinakay ni Erisa ang mga bata pabalik sa kanilang silid.
Binuhat ni Benjamin si Jessie at tinulungang patuyuan ang kanyang buhok. Masunuring umupo si Jessie, kumikinang sa liwanag ang malaki at kumikinang niyang mga mata. Dahil hindi napigilan ni na Kingsley at Sean ang kanyang cuteness, binigyan siya ni na Kingsley at Sean ng isang magiliw na kurot sa kanyang pinkish cheeks. Jessie, ang ganda mo. Hinampis ni Benjamin ang kanilang mga kamay at binalaan sila ng tingin. Alisin mo ang maruruming kamay mo. Natulala si na Kingsley at Sean. Nang makita iyon, hindi maiwasan ni Ethan ang kilati nito. Sa sandaling iyon, dumating si Jack pagkatapos na walang mahanap na tao sa ibaba. Nang makita niya ang palitan, mas gamaan ang pakiramdam niya. Lumingon din si Erisa para tingnan ang nangyari bago ibinalik ang atensyon sa mga bata. Sige, ngayon na, humiga ka na at matulog ka na. Kabanata 677. Tim, matulog ka sa gitna. Tim, sa gitna ka matulog. Iginiit ng lahat ng mga bata na matulog si Tim sa gitna. Mabuti naman natutulog ako sa tabi, bulong ni Tim. Nakangiting pangungumbinsi ni Erisa sa kanya, sweetheart, since first time mong matulog dito at hindi ka pa pamilyar sa paligid mo, mas mabuting sa gitna ka na lang matulog. Hehe, kung sa tabi ka matulog, baka mahulog ka sa kama katulad ni Jessie, pang-aasar ni Jasper. Katulad din ni Mr. Graham noong isang umaga. Napangiti si Zachary. Biglang bamaling ang tingin ng lahat kay Benjamin. Humagalpak ng tawa si Kingsley. Benjamin, nagulat ako nang marinig kong nahulog ka sa iyong kama habang natutulog. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Nang mapansin ng lahat na hindi niya itinanggi ang katotohanan, pareho silang natuwa at na-curious kung paano ito nangyari. Cherry, paano nahulog ang daddy mo sa kama? Sabihin mo sa amin. Hindi ko alam. Pero paggising ko, bumagsak na siya sa lupa. Napakurap-kurap si Zachary nang hindi siya mapakali sa tinging ibinibigay sa kanya ni Benjamin. Natawa ang lahat ng pumasok sa kanilang isipan ng imahe ni Benjamin na nahuhulog sa kanyang kama. Tumingin ng dagger si Benjamin kay Erisa. Kinagat niya ang kanyang mga labi, kalmadong iniwas niya ang kanyang tingin at sumenyas na manirahan na ang mga bata. Sweethearts, oras na para matulog. Gabi na, tinulungan din sila ni Darius na yakapin ng nakangiti. Humiga sa kama ang 5 bata at tumingin kay Erisa bago ibinaling ang tingin sa iba. Hindi maiwasan ang lahat na mabigla sa kanilang pagpapakyot. Gayon din, ang ngiti ni Darius ay hindi kailanman napawi sa buong episode. Nakaupo sa tabi ng kama, masuyong pinagmasdan ang kanyang 5 apo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento bago matulog. Lolo, hindi kami inaantok ng mga kwento mo. Nakapikit at nakapout, si Gavin ay mukhang kaibig-ibig sa kanyang seryosong ekspresyon. Kung ganoon, sasabihin ko sa iyo ang isang kwento na hindi gaanong kapanapanabik at makakatulong sa iyo na makatulog. Si Darius ay naghangad ng mas maraming oras sa kanila. Napansin ni Erisa kung gaano niya ito gustong gawin, kaya hinimok niya ang mga bata. Hayaan mo si Lolo. Tinapunan siya ni Darius ng isang masayang tingin. Lolo, sige po, hindi pa narinig ni Tim dati. Nilinggan ni Zachary si Tim. Nang sumulyap si Tim kay Darius, natunaw ang puso ng huli sa inosenteng tingin sa mukha ni Tim. Nagsimulang magkwento si Darius sa kanila noong panahon pa niya sa hukbo. Pagkatapos patuyuan ni Benjamin ang buhok ni Jessie, sinabihan niya itong sumama sa iba sa kama. Nang marinig iyon, nagmamadaling lumapit si Jessie. Dahan-dahan, tumahol si Erisa. Hehe, the moment Jessie cracked a smile, she looked as cute as a pixie. Jessie, dito ka matulog. Mabilis na gumawa ng espasyo si Gavin para makatulog si Jessie sa kanila. Nakangiting tumingin sa kanila si Erisa at kinulong si Jessie. Tuwang-tuwa si Jessie na humiga sa pagitan ni na Tim at Gavin. Lumingon siya sa kaliwat kanan para tignan sila. Gavin, Tim, Manimham. Tumango si Tim bilang tugon. Hinayla ni Gavin ang kumot at tinakpan siya ng mahigpit. Habang pinagmamasdan ng mga bata, sumandal si Erisa at pinasok silang lahat. Ang 6 na bata ay magkasamang natulog at nakinig sa kwento ni Darius. Nang makarating ang kwento sa kapanapanabik na bahagi, kumikinang ang kanilang mga mata. Lumapit si Benjamin sa gilid ni Erisa. Dapat kang pumunta at maligo. Namula ang tenga ni Erisa nang huminga si Benjamin sa tenga niya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang balat. Sandali lang. Tahimik siyang tumabi. Naningkit ang mga mata ni Benjamin bilang tugon. Nang makita niyang namula siya, lumalim ang tingin niya sa sinabi niyang, mahaba ang kwento ni Dad. Sa oras na matapos, siya, huli na, pumunta ka na lang. May bahid ng pangangibabaw ang kanyang basi voice.
Napasulyap si Erisa sa kanya at sinalubong ang nakakaakit nitong titig na naging dahilan ng pagtibok ng puso niya. Babantayan ko sila, dagdag ni Benjamin. Kabanata 678. Tumango si Erisa at hindi na inistorbo si Darius at ang mga bata. Tumango siya kay Kingsley at sa iba pa, saka bumalik sa kanyang kwarto para maligo. Samantala, si Zachary, Oliver, Japer, at Jesse ay nakatulog sa kalagitnaan ng kwento. Sinisikap ni Tim na manatiling gising, habang si Gavin naman ay sobrang excited na matulog dahil kasama niya ang lahat ng kanyang mga kapatid. Matulog ka na. Kung gusto mong marinig pa, sabihin mo na lang kay Lolo na ituloy mo sa susunod, bulong ni Benjamin habang hinihimas ang ulo ni Tim. Sumulyap sa kanya, si Tim, na kanina pa alerto, ay nakatulog ng ilang sandali. Ibinaling ni Benjamin ang atensyon kay Gavin. Tulog na ang lahat, dapat sumama ka sa kanila. Tumingin sa kanya si Gavin bago ibinaling ang atensyon sa mga kapatid. Nang makita niyang hindi pa rin natatanggal ang salamin ni Oliver ay bumangon siya sa kama. Idiniin siya pabalik ni Benjamin. Saan ka pupunta? Umawang ang lobby ni Gavin. Hindi pa natatanggal ni Oliver ang salamin niya. Samaan daw si Benjamin para tanggalin ang salamin ni Oliver at inilagay sa side table. Hindi pa nakontento kung paano sila inilagay ni Benjamin, tumayo si Gavin para ayusin ang kanilang posisyon bago humiga. Pababa, natuwa naman sina Kingsley, Darius, at ang iba pa. Mahinang sabi ni Darius kay Gavin, Gavin, matulog ka na. Pupunta ako para makita kayong lahat bukas. Okay, sumulyap si Gavin kay Darius at pumikit. Nang matiyak na natakpan si Gavin, tumayo si Benjamin at bumaling kay Darius. Gabi na. Dapat bumalik ka na ngayon. Sinaman siya ng tingin ni Darius bago ibinaling ang tingin sa mga bata. Nilabas niya ang phone niya para kunan ng litrato bago itinago muli. Pagkatapos niyang tingnan muli ang kanyang mga apo ay nag-aatubili siyang umalis. Tara na, William. Nagpaalam si William kay Benjamin at umalis kasama si Darius. Nang makarating si Darius sa pintuan, tumalikod siya para turuan si Edwin. Oh, Edwin, pakisabi kay Isa na nakauwi na ako. Naiintindihan mo, matandang Mr. Graham. Matapos niyang kilalanin na may kasamang ngiti, inihatid niya sila palabas. Nang bumaling ang tingin ni Benjamin kay Kingsley at sa iba pa, ginantihan nila ito ng tingin bago tumalikod para umalis. Umupo si Benjamin sa kwarto ng mga bata hanggang sa matiyak niyang tulog na si Gavin. Saka lang niya pinatay ang ilaw at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto ay bumaba siya ngunit bumalik sa master bedroom nang may biglang sumagi sa kanyang isipan. Kasunod ng pag-agos ng tubig mula sa banyo, lumapit si Benjamin at kumatok sa pinto. Tulog na ang mga bata. Okay, sandaling natigilan si Erisa, na nagbibihis ng sandaling iyon nang marinig ang boses nito. Nang hindi niya narinig ang pag-alis nito, napatitig siya sa pinto, ang lakas ng tibok ng puso niya. Pinunasan ni Benjamin ang kanyang lalamunan. Matulog ka ng maaga kapag tapos ka na. Okay, patuloy na pinagmamasdan ni Erisa ang pinto. Nang marinig niya itong umalis ay nabawasan ang tensyon sa loob niya. Nagsuot siya ng damit at binalot ng tuwalya ang buhok bago lumabas. Nang walang makita si Benjamin, pumunta siya sa silid ng mga bata at pumasok pagkatapos marahan na itulak ang pinto. Nang matiyak niyang tulog na silang lahat, tahimik siyang lumabas ng silid. Bago niya ito ginawa, binuksan niya ang ilaw sa gabi nang mapansin niyang sobrang dilim ang silid. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at nagsimulang hipan ang kanyang buhok. Sa pag-aakalang si Darius at ang iba ay maaaring nasa paligid pa rin, bumaba siya pagkatapos. Gayunpaman, nang makita niyang tahimik ito at walang nakikita, natigilan siya. Nakauwi na ba silang lahat? Sakto namang pumasok si Edwin at nakita niya si Erisa. Sinabi niya sa kanya, Miss York, gusto ni old Mr. Graham na sabihin ko sa iyo na nakauwi na. Siya, oh, okay. Tumango si Erisa. Nagugutom ka ba? Nakangiting tanong ni Edwin. Maaari akong maghanda ng hapunan para sa iyo. Umiling si Erisa. Ayos lang. Hindi ako nagugutom. Matutulog na rin ako maya-maya. Nang mapansin na nililibot ng kanyang mga mata ang paligid, alam niyang tinanong ni Edwin, Miss York, hinahanap mo ba si Mr. Graham? Nagulat si Erisa. Lumabas na ba siya? Nasa study si Mr. Graham. Malamang nakikipagtulungan siya kay Ethan at sa iba pa, sagot ni Edwin habang nakaturo sa itaas. Medyo nahiya si Erisa nang matano niya ang mapang uso na tingin ni Edwin. Matutulog na ako ngayon. Edwin, magpahinga ka rin ng maaga. Sige, napasimangot si Edwin.
Kabanata 679. Nagmamadaling bumalik si Erisa. Naaliw na tumingin si Edwin bago bumalik sa kusina para magtimpla ng kape para kay Benjamin at sa kanyang mga bisita. Si Kingsley, na hindi pa rin umaalis, ay kasama ni Sean sa pag-aaral. Pareho nilang pinagmamasdan si Benjamin na abala sa trabaho. Ina-update ni na Ethan at Jack si Benjamin sa pinakabago. Kapag tapos na sila sa kanilang mga ulat, nagsimula sila ng isang maliit na pagpupulong. Si Sean at Kingsley naman ay humihigop ng kape sa gilid. Pagkatapos ng pulong, napakunot ang noo ni Benjamin nang makitang nasa paligid pa rin ang dalawa. Inutusan niya si Ethan, ipatingin sa akin si Jonathan bukas. Tumango si Ethan. Mr. Graham, gusto mo bang pumunta si Mr. Patterson dito o pumunta sa opisina? Naalala ni Benjamin na kailangan niyang dalhin si Mary sa ospital sa umaga. Kaya, sumagot siya, ang opisina. Sige, tumango si Ethan. Mr. Graham, mayroon pa bang iba? Sinulyapan ni Benjamin si Ethan. Bumalik ka na at magpahinga. Mamaya ka na lang pumasok. Natuwa si Ethan sa balita. Salamat, sinabi ni Ethan kay Jack, tere na. Mr. Graham, alis na ako, sabi ni Jack kay Benjamin, na tumango bilang pagsang-ayon. Bago sila umalis, tinanong nila si Kingsley, Mr. Watts, hindi ka ba uuwi? Mauna na kayo. Nakangiting kumaway si Kingsley. Hindi naman siya nagmamadali. Pagkatapos magpaalam kay Edwin, umalis na sina Ethan at Jack. Benjamin, ngayong tapos ka na sa trabaho, magkape tayo. Ibinuhos ni Kingsley si Benjamin ng isang tasa. Lumapit si Benjamin at sinabi kay Sean, dapat kang mag-ayos ngayon para hindi na kailangang maghintay ni Lola kung kailan siya pupunta bukas para sa kanyang check-up. Tumango si Sean, alam niyang nagpapasalamat si Benjamin kay Mary. Gayunpaman, bihira pa rin siyang makitang masyadong nagmamalasakit sa isang tao. Nagbigay na ako ng instructions. Pupunta rin ako bukas ng madaling araw para maghanda. Tumango si Benjamin, saka iniwas ang tingin kay Kingsley. Hindi ka ba uuwi? Hindi sigurado kung paano magre-react. Tinukso ni Kingsley, Benjamin, bakit mo pa ako tina-target? Ngumuso si Benjamin. Tigilan mo nga ako. Tumayo siya, bumalik sa kanyang mesa, at bumalik sa trabaho. Nagpalitan ng nakangiting sulyap sina Sean at Kingsley at nanatili sa silid. Sasama ba ako sa iyo ngayong gabi? Tinatamad akong umuwi, mahinang mungkahin ni Kingsley kay Sean. Humalaklak si Sean, mas mabuting pag-usapan mo ito kay Benjamin. Inilibot ni Kingsley ang kanyang mga mata. Walang ganoong pangangailangan. Nang matapos ang kanyang kape, tumayo si Kingsley at sinabing, Benjamin, babalik ako ngayon. Magandang gabi. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Huwag istorbohin ang mga bata. Napangiti si Kingsley at ikanaway ang kanyang mga kamay. Magandang gabi. Umalis siya sa pag-aaral. Nang matiyak niyang malinaw na ang baybayin, mabilis siyang umakyat sa itaas. Dumiretso siya sa kwarto ng mga bata saglit bago pumasok sa guest room na tinutuluyan ni Sean. Nang bumalik si Sean at nakitang nandoon si Kingsley, ngumisi siya. Kingsley, kung hilik ka, ipapalayas na kita. Pinutol ni Kingsley ang isang pilyong ngiti. Hindi ito ang iyong bahay. Sinamon siya ng tingin ni Sean bago pumasok sa banyo. Gayunpaman, may tumalo sa kanya. Unang sumugod si Kingsley dito. Maligo muna ako. Wala akong pakialam kung gusto mo akong samahan. Napaawang ang lobby ni Sean. Bilasan mo, dahil sa pagiging eccentric niya, baka kunan niya kami ng litrato kung sabay kaming naligo. Tumawa ng pilit si Kingsley. Agad-agad. Nang matapos si Benjamin sa trabaho at tingnan ang oras, napagtanto niyang gabi na. Bumangon siya at umakyat sa taas. Mr. Graham, bati sa kanya ng kasambahay nang dumaan siya sa silid ni Mary. Tumango si Benjamin. Ipaalam sa amin kung mayroon. Oo, Mr. Graham. Pag-amin ng kasambahay. Sa itaas na palapag, pumasok si Benjamin sa silid ng mga bata at siniguradong nakasuksok sila bago bumalik sa master bedroom. Nang makitang tulog na si Erisa ay hindi na niya binuksan ang ilaw. Bahagya siyang humakbang patungo sa wardrobe, kinuha ang kanyang tuwalya, at pumunta sa banyo sa lumang silid ni Erisa. Kabanata 680. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Benjamin sa guest room at bumalik sa master bedroom. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Kingsley sa kwarto ni Sean at nakipag-eye contact kay Benjamin. Nagulat siya sa nangyari, bumalik siya sa kanyang silid upang magtago. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin at pasimpleng bumalik sa kanyang silid.
Nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto sa labas, binuksan ni Kingsley ang pinto at tinitigan ang pinto ni Benjamin. Mag-isa ba si Benjamin o kasama si Erise? Nang makita siya ni Sean na palusot, umawang ang kanyang mga labi habang pinapaalala, mas mabuting huwag ka nang pumunta doon. Tumalikod si Kingsley at sinaman siya ng tingin bilang senyales na tumahimik siya. Shush! Nakangiting umiling si Sean. Umupo siya at hinintay ang magandang palabas. Sa lahat ng ito, si Kingsley ay hindi pa nagtagumpay kay Benjamin. Nagtiptoe siya patungo sa kwarto ni Benjamin at inilagay ang kanyang tenga sa pinto para marinig ang mga ito. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang maruruming imahe, at hindi niya maiwasang mapangiti sa sarili. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Nagulat na lang si Kingsley na unang bumagsak ang ulo sa silid. Naramdaman niya ang isang nagyayelong aura na bumabalot sa kanya at nagsimulang maramdaman ang kanyang mga balahibo na tumayo. Dahan-daang itinaas ang kanyang ulo upang palihim na sumulyap, nakita niya ang perpektong figure ni Benjamin na nakatapis lamang ng tuwalya at hinangaan ito ng panandalian. Gayunpaman, nang magtama ang kanyang mga mata sa nakakatakot na tingin ng huli, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugad. Hehe, Benjamin! Nakangiting awkward, Kingsley scrambled to his feet. Nang sumunod na sandali, hinawakan siya ni Benjamin sa kwelyo at kinaladkad patungo sa hagdanan. Benjamin, huminahon ka. Wala akong ibig sabihin. Hindi ko na uulitin. Arg! Ang masakit na hiyaw ang gumising kay Erisa. Anong nangyayari? Nang marinig ang kaguluhan sa labas, dali-dali siyang lumabas ng silid, natigilan lamang siya nang makita si Benjamin na naglalakad pabalik na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Anong nangyari? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin nang makitang nagising na ito. Wala lang. Matulog ka na ulit. Naglakad siya pabalik sa silid, hinayla siya, at nilock ang pinto. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang mga bodyguard sa telepono at nagutos, itapon mo siya at huwag na siyang babalik dito. Nang mapagtantong galit na galit si Benjamin, pumikit si Erisa at mahinang nagtanong, sino ito? Sino ang nabalisa? Naramdaman ni Benjamin ang kanyang pag-iingat. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit bago siya binuhat pabalik sa kama. Napakunot noo si Erisa at hindi ng ahas na kumilos habang nakahiga si Benjamin sa tabi niya. Sa sumunod na segundo, napayakap siya sa kanya. Magkadikit ang katawan nila sa isa't isa. Ito ay isang napaka-amorous na posisyon na naging sanhi ng kanyang puso sa galit na galit. Habang humahabol ang hininga ni Benjamin sa kanyang leeg, nakaramdam siya ng goosebumps sa buong paligid. Napayuko siya ng kaunti at nagsimulang mamula. Matapos siyang yakapin ng ilang sandali, naramdaman ni Benjamin na mabilis na nawala ang galit niya para kay Kingsley. Parang hindi maipaliwanag na nakakaaliw ang pamilyar na pabango na kanyang ibinubuga. Kamakailan lamang ay hindi nakatulog ng maayos si Benjamin mula nang siya ay mawala ng malay. Gayunpaman, napakapayapa ng pakiramdam niya nang sa sandaling iyon ay nakatulog siya sa ilang segundo. Nang walang makitang anumang galaw mula sa kanya, bahagyang lumingon si Erisa para tingnan at natigilan siya nang makitang natutulog siya. Mabilis yan. Hindi ba siya ay nasa kalagitnaan lamang ng pag-aalab ng kanyang init ng ulo? Sa sandaling makita niya kung gaano siya pagod. Ang puso niya ay napunta sa kanya. Tumalikod na lamang siya matapos hintayin ang mahimbing na tulog nito. Subconsciously, mas mahigpit na niyakap siya ni Benjamin. Itinaas ni Erisa ang kanyang kamay para haplasan ang kanyang nakakunot na mga kilay. Huwag kang gagalaw, bulong ni Benjamin. Napatingin sa kanya si Erisa, nagulat. Hanggang sa lumipas ang ilang oras ay tuluyang kumalma ang kanyang paghinga. Sa pagmamasid sa kanya na natutulog, naramdaman niyang para siyang isang mag-ara na prinsipe na lumabas sa isang painting. Napangiti siya at napagtantong lalo siyang gamwapo. Hindi ko mapigil ang mapalapit sa kanya. Ano ang dapat kong gawin?